Welcome sa ating channel na ang mga kwento ni Yano. Ating babalikan ang pangyayari tungkol sa buhay ng isang babae na si Hetty Green. Sa kabila ng milyon-milyong halaga ng kanyang yaman, ay umiiwas sa mga gastusin, pati sa mga pangunahing pangsariling pangangailangan. Madalas siyang bumili ng mga mumurahin o tirang pagkain sa grocery stores. Hindi niya kailanmang binuksan ang kanilang heater o gumamit ng mainit na tubig para lang makatipid sa mga gastusin. Kaya kilala siya sa pagiging matipid o maramot sa kanyang pera. Samahan ninyo ako at ating sariwain ang mga pangyayari sa ating kwento ngayon na pinamagatang ang pinakamatinding kuripot sa mundo, ang Hetty Green Story. Noong taong 1834, ipinanganak si Henrietta Howland Robinson Green o Hetty Green sa New Bedford, Massachusetts. Anak na babae nina Edward Mott Robinson at Abby Howland, ang pinakamayamang pamilya ng panghuhuli ng balyena sa lungsod sa mga panahong iyon. Ang mga miyembro ng kanyang pamilya ay mga Quaker o isang taong kabilang sa Religious Society of Friends, na nagmamay-ari ng isang malaking armada ng panghuhuli ng balyena at nakinabang din sa kalakalan ng mga Tsino. Siya ay may isang nakababatang kapatid na lalaki na namatay ng sanggol pa lang ito. Sa edad na 2, ipinadala si Hetty upang manirahan kasama ang kanyang lolo na si Gideon Howland at ang kanyang tita Sylvia. Siya ang nagbabasa sa mga stock quotation at mga ulat ng commerce para sa kanyang lolo at dito niya kinuha ang ilan sa kanyang mga pamamaraan sa negosyo. Sa edad na 10, siya ay pumasok sa boarding school sa Sandwich, Massachusetts. Ang ama naman ni Hetty ay naging pinuno ng Isaac Howland Whaling Firm nang mamatay ang kanyang lolo na si Gideon. Sinimulan niyang tularan ang mga gawi sa negosyo ng kanyang ama nang dahil na rin sa impluensya ng kanyang lolo at ama. Madalas ding mahiwalay si Hetty sa kanyang ina dahil sa palaging may karamdaman ito. May malaking pagkahawig si Hetty at ang kanyang ama tungkol sa usapin ng pera, dahil na rin ay palagi silang magkasama noon pa man. Si Hetty din ang nagbabasa sa mga papeles sa pananalapi sa kanya sa edad na 6. Natutunan niya ang magbasa ng mga ledger at trade commodities. Noong siya ay naging 13 anyos, naging bookkeeper si Hetty ng kanyang pamilya. Sinamahan niya ang kanyang ama sa mga counting house o counting room na isang secure na kwarto para sa pagbibilang ng cash. Isa rin itong tradisyonal na opisina kung saan itinatago ang mga financial book ng isang negosyo. Sumama din siya sa mga bodega, commodities traders at stockbroker. Kinagabihan, siya naman ang tagabasa ng mga balita sa kanyang ama. Sa kanyang huling kabataan, nag-aral si Hetty sa maraming boarding school at nagtatapos sa mga paaralan. Kasabay nito, tinulungan niya ang kanyang ama sa pamamahala ng negosyo ng pamilya. Sa buong panahong ito ng kanyang buhay, hindi niya binigyan ng importansya ang mga pamantayan o standard ng lipunan na itinatag para sa mga kababaihan noong panahong iyon, lalo na ang mga mayayamang tagapagmana. Hindi gaanong inalagaan ni Hetty ang kanyang hitsura. Mas gusto niyang magsuot ng lumang damit at hindi niya pinapansin ang pang-araw-araw na pagpapakita ng kagandahan sa sarili na ginagawa kadalasan ng mga kabataang babae sa panahon ng kanilang kadalagahan. Ang tag-uugali ni Hetty ay ikinadismaya ng kanyang ina at tita Sylvia dahil natatakot sila kung ano ang mangyayari sa hinaharap para sa isang mayamang tagapagmana na higit na komportable sa kanyang pagpakihalubilo sa mga tao sa pantalan ng New Bedford kaysa mga miyembro ng kanyang uri o sa mga socio-economic class. Nang naging 20 years old si Hetty, pinilit siya ng kanyang tita Sylvia na maghanap ng mapapangasawa. Nagdalawang isip si Hetty na lumipat sa New York para manirahan sa isang pinsan ng kanyang ina. Sa panahong nandoon siya sa New York, nakisalamuha siya sa mga upper-class society at dumalo siya sa mga luxurious na parties, ngunit nagpahayag siya ng kaunting interes sa paghahanap ng asawa. Sa halip, ginugol niya ang karamihan sa kanyang oras sa pakikinig sa mga lalaki habang tinatalakay nila ang pinakabagong mga drama sa Wall Street. Nagalit ang kanyang mga kamag-anak nang bumalik siya sa New Bedford kaagad pagkatapos ng ilang buwan galing New York
ng walang inaasahang kasal. Ang tanging tao na hindi napigilan ang kasiyahan ay ang kanyang ama nang malaman nito na si Green ay gumastos lamang ng $200 mula sa kanyang $1,200 na dala na budget. Sa loob ng ilang taon mula sa pagbabalik ni Hetty sa New Bedford, umalis ang kanyang ama sa negosyo ng panguhuli ng balyena at lumipat sa New York City. Ang kanyang pag-alis ay napapanahon dahil ang paggamit sa langis ng balyena sa loob ng ilang taon ay inalis na dahil sa petrolyo o crude oil. Ginugol ni Hetty ang susunod na 6 na taon sa pagbibiyahe sa pagitan ng New York City at New Bedford. Ang kanyang prioridad sa New York ay ang pagtulong sa kanyang ama sa mga bagong aktibidad sa negosyo at pamumuhunan, habang ang kanyang prioridad sa New Bedford ay ang pangungulit sa kanyang tita Sylvia upang matiyak na siya ay ang mananatiling sole beneficiary of her will. Ang patuloy na pag-aaway sa kanyang tita Sylvia ay humantong sa isang mahigpit na labanan sa korte. Ang ina ni Hetty na si Abby Robinson ay namatay noong February 21, 1860. Ang kanyang $100,000 na ari-arian ay napunta sa ama ni Hetty, maliban sa isang $8,000, katumbas ng $280,000 noong 2024 na bahay para kay Hetty. Habang naninirahan si Hetty sa New York City, nakilala niya ang kanyang magiging asawa, si Edward Henry Green ng Vermont, na isang estado sa rehiyon ng New England. Sa edad na 44, si Edward ay naging kasosyo sa isang malaking kumpanya sa lugar at naging milyonaryo sa kanyang sariling karapatan mula sa kanyang mga pagsusumikap sa negosyo. Hinikayat ng kanyang ama ang kanilang pagsasama, ngunit mayroon silang kondisyon na nagsasabi na walang karapatan ang kanyang magiging asawa na si Edward Green sa pera ni Hetty. Ang testamentong ito ay nakasaad upang malaya mula sa mga utang, pagkontrol o panghihimasok ng kanyang asawa. Dahil sa ligtas ang mana ni Hetty, hinimok ng kanyang ama ang kasal. Dahil sa pag-aalala sa humihina niyang kalusugan at sa kakayahan ni Hetty na pamahalaan ang negosyo ng pamilya sa kanyang pagkawala. Noong May 1865, inanunsyo ni Hetty at Edward ang kanilang pakikipag-ugnayan, ngunit hindi nagtagal, parehong namatay ang ama ni Hetty at ang kanyang tita Sylvia. Bagamat si Hetty ang pangunahing benepisyaryo sa parehong mga ari-arian, inilagay sa trust ang karamihan sa mga ari-arian, ang kita lamang ang nakukuha ni Hetty. Ang mga ari-arian ng kanyang ama na si Robinson ay tinatayang $6 million. Ngunit lahat maliban sa $1 million lang ang inilagay sa isang trust na naibigay para sa karapatan ni Hetty sa kita nito. Ipinagkaloob ni Sylvia Howland ang kalahati ng kanyang $2 million na pag-aari sa mga charities and entities sa bayan ng New Bedford at ang natitira ay inilagay sa isang trust para kay Hetty. Ngunit wala pa rin siyang kontrol sa principal nito. Ito ay ikinagalit ni Hetty dahil naniniwala siya na maaari niyang i-invest ang mga assets ng mas epektibo at sa mas mababang halaga. Isang pag-angkin na pinatunayan niya sa kalaunan nang walang anumang pagdududa. Nang dahil pagod na sa mga demanda at pag-aalala tungkol sa pagsisikap ng mga pinsan ni Hetty na maisakdal siya para sa kasong pamemeke batay sa desisyon ng Robinson versus Mandel, lumipat ang mag-asawa sa London, kung saan sila nakatira sa isang 5-star hotel. Ang Greens ay umalis sa US papuntang London pagkatapos ng kanilang kasal noong July 11, 1867. Ipinanganak sa London ang kanilang dalawang anak na sina Edward Howland Robinson Green o Ned noong August 23, 1868 at Harriet Sylvia Ann Howland Green Wilkes o Sylvia noong January 7, 1871. Sinunod ni Hetty ang contrarian investing strategy. Sabi niya, "I buy when things are low and nobody wants them. I keep them until they go up until time comes that people are crazy to get them." Siya ay naniwala na ang strategy na ito ay ang sekreto sa lahat ng mga successful business. Namuhunan si Hetty ng interes mula sa trust fund ng kanyang ama at muling namumuhunan tulad ng ginawa ng kanyang ama sa mga Civil War bonds na isang seguridad sa utang na inisyu ng isang gobyerno upang tustusan ang mga operasyong militar sa panahon ng digmaan o labanan.
Nang dahil dito nagbayad ng mataas na ani ng ginto ang gobyerno na dinagdagan ng mga stocks ng Riles. Ang kanyang kinita sa unang taon sa London ay umabot sa $1.25 million at ang pinakamaraming kinita niya sa isang araw ay $200,000. Sinabi pa ni Hetty, gusto kong bumili ng mga stocks ng Riles o mortgage bonds. Kapag nakakita siya ng magandang bagay na mura dahil walang gusto, binibili niya ito ng marami at itago muna. Ang kanyang diskarte sa pamumuhunan ay maaaring pinakamahusay na inilarawan na bumili ng mababa at ibibinta ng mataas. Gaya ng sinabi ni Hetty tungkol sa kanyang pilosopiya sa pamumuhunan, bago magpasya sa isang pamumuhunan, kinahanap niya ang lahat ng impormasyon tungkol dito. Bumalik ang pamilyang Green sa Estados Unidos noong October 1873. Pagkatapos malugi ang kanyang asawa na si Edward sa Wall Street, isang kalye sa Lower Manhattan, New York City, na tahanan ng New York Stock Exchange, ang pinakamalaking stock exchange sa mundo ayon sa capitalization ng market, at marami pang ibang pangunahing institusyong pinansyal. Nanirahan sila sa bayan ni Edward sa Bellows Falls, Vermont. Nakipag-away si Hetty sa ina ni Edward hanggang sa mamatay ito noong 1875. Sa taon ding iyon, tinakpan ni Hetty ang paggalugi ni Edward na nauugnay sa London at San Francisco Bank, kung saan isa siya sa mga direktor. Ang lungsod ng New York ay pumunta ni Hetty para mag-loan sa kanya upang panatilihing nakalutang ang lungsod sa ilang mga pagkakataon, lalo na sa panahon ng panic ng 1907. Nagsulat siya ng tseke para sa $1.1 milyong at kinuha ang kanyang bayad sa short-term revenue bonds. Naglalakbay siya ng libu-libong milya ng mag-isa sa panahon kung kailan kakaunti lang ang mga kababaihan na maglakas loob na maglakbay ng walang kasama upang mangolekta ng utang na ilang daang dolyar lamang. Dumating ang Gilded Age. Ito ang panahon ng malaking pampolitikang katiwalian at hindi pagkakapantay-pantay ng yaman sa huling bahagi ng 1800s. Nailalarawan dito ang mabilis na paglago ng ekonomiya, isang baha ng imigrasyon at iskandaloso na politika. Ito ang panahon na kilala sa labis na paggastos sa mga materyal na kalakal at kabilang si Hetty sa ilang kilalang mamumuhunan na piniling huwag mapibahagi. Sa katunayan, ang mga mamamahayag sa kanyang panahon ay madalas ipakita ang kanyang pagiging maramot sa kanyang tera at bilang katibayan. May mga ulat na kumakain lamang siya ng mga mumurahing pagkain katulad ng oatmeal, itlog, mga sibuyas at natirang cakes at sira na biscuit sa grocery stores. Nagipag-away din siya para makakuha ng libreng buto para sa kanyang aso. Hindi niya kailanman binuksan ang kanilang heater o gumamit ng mainit na tubig. Nakilala rin siya sa pagsusuot ng isang solong itim na damit na hindi niya napapalitan hanggat ito ay napupunit o nagkabutas-butas na. Bukod dito, inutusan umano niya ang kanyang labandera na hugasan lamang ang pinakamaruming bahagi gaya ng gilirang bahagi ng kanyang mga damit para makatipid sa sabon. Ang pagpapabaya niya sa paggamot sa nasugatang binti ng kanyang anak na kalaunan ay nagresulta sa pagkaputol nito. Ang personal na pananaw ni Green sa pagtitipid ay kapansin-pansing naiiba sa pananaw ng publiko. May ebidensya na ang kanyang pagiging matipid ay ipinasa mula sa kanyang ama na isa ring matagumpay na mamumuhunan. Sinabihan si Green ng kanyang ama na isang araw inalok siya ng mamahaling tabako. Ngunit tinanggihan niya ito. Sabi niya, naninigarilyo ako ng mumurahing 4 na sentimo na tabako at nagustuhan ko ang mga ito. Kung ako ay manigarilyo ng mas mahusay at mamahalin, maaaring mawala ang aking panlasa sa mumurahin na sa tingin ko ay lubos na nagpapasaya sa akin. Ang pag-uugaling matipid ni Hetty ay sumasalamin din sa kanyang pagpapalaki bilang isang Quaker na nagtatampok ng simpleng pananamit bukod sa iba pang mga katangian. Nang tanungin siya ng isang reporter kung bakit kaunting oras lang ang ginugol niya sa pagbisita sa isang mamahaling hotel, ang sagot niya, "Binata, ako ay isang Quaker at sinisikap kong mamuhay ayon sa mga paniniwala ng pananampalatayang iyon. Kaya naman ako ay nagsusuot ng malinaw at namumuhay ng tahimik. Walang ibang uri ng buhay ang magpapasaya sa akin. Sa wakas,
Ang pag-iimpok ng pera ni Happy ay mahalaga sa kanyang diskarte sa pamumuhunan dahil ito ay nagbigay daan sa kanya na makabili ng mga ari-arian nang may kumpiyansa sa gitna ng panahon ng panik ng 1907 na isang krisis sa pananalapi na naganap sa Estados Unidos sa simula ng 20th century. Hindi na naranasan ni Hetty ang krisis sa panahong iyon dahil may sapat na siyang pundo sa bangko at nakasanayan na niya ang mabuhay sa kakaunting gastusin noon pa man. Bilang isang binata, lumayo ang anak ni Hetty na si Ned upang pamahalaan niya ang mga ari-arian ng pamilya sa Chicago at kalaunan sa Texas. Sa kalagitnaan ng kanyang edad, bumalik siya sa New York. Kasama niya ang kanyang ina na si Hetty sa mga huling buwan na siya ay nabubuhay. Ang isang anak naman ni Hetty na si Sylvia ay tumira kasama ang kanyang ina hanggang sa kanyang 30s. Hindi sinang-ayunan ni Hetty ang lahat ng manliligaw ng kanyang anak dahil sa pagdududa na hinahabol lang nila ang kanyang yaman. Sa wakas, ikinasal si Sylvia kay Matthew Astor Wilkes noong February 23, 1909. Pagkatapos ng 2 taong panliligaw, isang menor de edad na tagapagmana ng pamilyang Astor. Pumasok si Wilkes sa kasal na may sariling $2 milyong, sapat na upang tiyakin kay Hetty na hindi siya isang gold digger. Gayunpaman, inilit niya itong pumirma sa isang prenuptial agreement na isang kasunduan na wala siyang karapatang magmana ng kayamanan ni Sylvia. Sa panahong umalis na sa pamamahay ang kanyang mga anak sa kadahilan ng nasa saktong gulang na ang mga ito, paulit-ulit na lumipat si Hetty sa mga maliliit na apartment sa Brooklyn Heights at pagkatapos ng 1898 ay sa Hoboken, New Jersey naman siya nagtungo upang maiwasan ang buwis sa ari-arian sa New York. Bagamat nagpahiram siya ng pera sa mga lungsod na ito ng makatwirang halaga. Araw-araw ay regular siyang nagko-commute patungo sa kanyang opisina sa Chemical Bank sa Broadway. Noong 1905, si Hetty ang pinakamalaking tagapagpahiram ng pera sa New York. Noong July 3, 1916, namatay si Hetty sa edad na 81 sa bahay ng kanyang anak sa New York City. Ayon sa kanyang matagal na entry sa Guinness Book of World Records na pinamagatang World's Greatest Miser, namatay siya matapos makipagtalo sa isang katulong dahil sa skimmed milk. Iniulat ng New York Times na dumanas siya ng sunod-sunod na pagka-stroke hanggang sa kanyang kamatayan. Si Hetty ay kilala bilang Wizard of Finance at ang richest woman in America. Ang estimates ng kanyang net worth ay mula sa $100 hanggang $200 million. Katumbas ito ng $2.7 hanggang $5.4 billion sa taong 2024 na naging pinakamayamang babae sa mundo noong panahong iyon.